What is up guys? Ako to, si Retroy. So sa video na to, papakita ko sa inyo yung build ng aking 10-day-old na stalker. Disclaimer guys, itong maipapaliwanag ko. Based lang to sa experience, tsaka experiment na mga ginawa ko dito sa character. Actually, mas malakas na stalker dyan, na mga naggagawa ng tutorial and all. Pero, since request nyo to, ayan, gagawin lang natin yan. So start tayo sa equipments. Ano naman siya, typical na stalker build lang. So yung, ano naman yung mga accessories naman like itong headwear, mouthwear, wala naman siya masyadong effect. So magkakatala lang siya sa enchanted cards. So start tayo sa main equipments. So yun guys, yung build natin is backstab, and ang weapon na gamit natin is itong Elf Dawn Crossbow Blade na plus 15. Actually kaka plus 15 ko lang nito kanina lang. So hindi ko pa sure, hindi ko pa natetest kung ilan yung magiging damage output natin yan. Okay, so ito yung divine armament niya. Build is backstab. Actually kahit plus 10 lang pwede na, goods na yun para sa backstab build. Okay, so sa armor natin, naka ano lang tayo, naka white wing set. 3 pieces set effect, crit damage, crit plus 10, then physical damage plus 8%. Okay, kung sa mga magtatanong kung saan galing to, galing siya sa Nightmare of Temple. Okay, itong buong set makukuha niyo yan. Kaya ganito yung kulay niya sa ano ko na to nalut sa 11 to 14 floor, doon ko siya nakompleto. Okay, so ganun kasimple sa equipments. Sa weapon, kaya plus 10 lang, goods na yan. Then accessory natin, dalawang Nile Rose na slotted. Pero syempre kung may 2 slots lang, mas maganda kasi mas makakapag-provide ka ng additional damage. Like for example, kung dalawang covered card to, di ba? Mas swabe kasi may additional siyang stats. Okay, dalawang Nile Rose. Stats naman natin, minax ko yung SDR kasi dito tayo kukuha ng damage ng ating backstab. And AG naman, dito naman tayo kukuha ng attack speed kasi nakabase yung, pag binasan yung backstab, the global speed of this skill is subject to your AG. So parang mas mabilis yung attack speed mo, mas mabilis din yung bitaw mo ng backstab. Parang ano na nga lang siya eh. Nung tinas ko siya ng max yung AG, parang na lang siyang normal attack. So punta naman tayo sa skills. Okay, sa first job, ang priority natin dito is double attack na level 10. Level 10 na increase dodge, backslide, level 10 na hiding, shield dodge. Actually level 4 lang dapat to. So may sobrang skill point kaya ginawa ko ng 5. Punta naman tayo sa second job. Okay, second job, ang priority mo dito is itong crossbow blade mastery. So level 10 mo yan. Then next itong rampage na level 5. Then kumuha na lang ako ng cores para kung sakaling kailangan ko humatak ng mobs sa AP. Kunyari gusto kong patayin yung isang horong or patayin ko yung isang mardok kasi mahirap sila pagsabayin. Kunin ko na yung saras patayin namin. Parang ganun. Then ito, okay din siya for stun. Tapos AOE damage din siya kaya okay din to. Then itong stealthy, level 5. 35% na movement speed for 15 seconds after ka gumamit ng stealth. Then itong discount, level 5. Okay. 15% is 15% kahit anong gawin natin dyan. So goods yan. Hindi na ako muna ng iba kasi hindi mo siya kailangan. Actually, may bukod na build ako dito pang farm. Which is nakamax yung Raiding Strike tsaka Snatcher. Kasi sayang din yung 200k na hidden coin kada araw. Okay, sa trans, second naman. Ang una mong kunin kapag bagong stalker ka pa lang, kung wala ka pang enough na skill points, kuha ng copy. Tapos ang gawin mo, pagkakuha mo ng copy, i-max mo yung copy. Tapos punta ka dito sa menu, sa build, then training ground. Okay, which is nandito ako ngayon sa training ground. Tapos i-set mo yung MVP. Set mo yung MVP, gawin mong payro. Okay. Gawin mo yung payro. Tapos gamitin mo sa kanya yung copy skill, makakuha ka nitong true sight. At yung importante yung buff na kailangan mo. Kita mo naman base stats plus 10, weapon attack plus 20%, crit rate plus 10, crit damage plus 20%, physical damage plus 20. So ito yung game changer na buff ng stalker. Then balik tayo. So after mo makuha yung true sight, pwede mo siya i-reset. Okay, pag na-reset mo siya para hindi sayang skill points, kahit hindi mo na kunin yung copy ng skill. Kasi automatic yan, kahit wala yung copy ng skill, automatic yan nandito na yung true sight sa sa skill sets mo. Hindi na mawala dyan. Okay, next, kunin mo yung copy, tapos copyhin mo yung true sight, then mag-reset ka ng skill points kasi sayang din yung 3. Okay, then master mo yung backstab, yung slyness, surprise attack, then pag okay na itong tatlo, kuha nitong graffiti mastery. Okay, maganda siya kapag kunyari na-stun ka na freeze, gamit ka lang nito, mawala na yun. Then after mo dito, kuha ka ng graffiti, okay? Kapag meron ka nito, ang effect naman ay increase elemental damage by 5%. So parang tatatak mo siya dun sa MVP or mob sa binabanatan mo. Kunyari earth siya, tapos naka-converter ka na fire. So madadagdagan ng 5% yung damage mo sa kanya, which is naglalas siya ng 15 seconds. Then the rest, ikaw na bahala. Kuha ka ng Shadow Seeker. Okay? Pwede ka rin kumuha ng Counter Instinct Blade. Kasi hindi mo naman magagamit sa PvE mga tira, bubuhay pa nila armor. Then, feather naman, actually di ko na naayos. Medyo naguguluhan pa ako sa kanya. So ganito lang muna yung ginawa ko. Kinuha ko lang muna yung set bonus ng Raven's R. Lahat yan, naka-activate yung Raven's R. Pero, tandaan nyo guys, kung ano yung pinaka-mababang level dito, yun yung set stat na makukuha mo. So for example, ang pinaka-mababa ko is level 6. Okay? So ayan, nakalagay naman dito tier 6. So yun lang bonus stats na makukuha mo. Hindi mo talaga siyang makukuha lahat-lahat. Pag pinag-add mo, hindi mo siya makukuha ganun. Yun lang yung mga effect na stats. So ganun lang ginawa ko sa kanya lahat. Pero pansamantala lang to. Para kasi hindi makatotohanan pag, alam mo yun, gumawa ko ng pang PvE tsaka ng pang PvP na feather sa mga katulad ng casual player, alam mo yun. Nag-guess yun siguro yun. Okay, then medal. Ayun, balance lang yung Medal of Bravery tsaka itong Medal of Heroism. The rest level 1 niya. Nagpapantay ko lang sila para sa attack and damage increase. What else? Pet naman natin. Okay, yung main natin is Squid. Sino ba to? Sohi and Bapo. Then assist. Actually mali nga to eh. Dapat hindi ko na kinuha tong dalawang to. Dapat ang priority ko is i-tier 3 si Squid. Kasi si Squid, pag na-tier 3 mo siya, ayun, mag-gain ka ng additional na 20% physical damage for 10 seconds. Which is mataas yun 20%. Kulang pa ako ng 110. Or else, sa mount. Punta tayo sa mount. Yung mount ko is level 25. Ito yung stats niya. Yung traits, pinapalevel ko is itong Brave and Charisma. Brave is physical attack, magic attack,
Then charisma is physical damage and magic damage. Which is ang kailangan ko lang naman is yung since physical tayo, kailangan ko lang is attack and physical damage. Ayan. So balance lang siya. Then equips. So ang priority ko dito is itong protector barding. Damage versus small enemies, medium and large plus 2%. Then stop ko muna to. So nag-isip ako alin dito sa dalawa. Pero baka dito muna ako. Kasi PvP damage bonus plus 50 kung na-unlock yung level 10. Okay. Ito kasi ano lang siya eh, mga reduction lang siya. So ito yung next ko. Okay, what else? Cards. I think cards. Okay. Yung cards naman guys, ano to, situational. Ang gamit ko ngayon is dalawang Ino for large size monster. Okay. Pero yung cards guys, tandaan yung situational to, lalo sa weapon. Okay, so kung medium ang binabanatan nyo, pwede kayo skeleton worker. Kahit yung illusion puppet lang, illusion na ano lang muna. Yan. Damage na medium monster. Skeleton worker. Okay. Tapos, kambuhan nyo na lang siya ng racial, tsaka ng element type. Element type. Ganito guys, based sa experience ko. Ang pinakamalakas na damage multiplier is yung size. Pero take note, dapat yung size is, ayan, dapat yung 18%. Huwag yung ganito. Okay, ito kasi 8% lang, illusion card lang siya. So dapat, ang gagamitin mo is yung tunay, hindi yung peking card. Pero dito, Minorus, 18%. So size, mas malakas si size kay racial. And si racial naman, mas malakas kay element. Ayun, tatry natin ito mamaya. So punta na tayo sa iba nating equips. Ang card ko dito is picky card. Okay. Then dito naman, sa ating garments, may tayong hold card and choco card. Pero papalitan ko ito ng, paglakas na pa ako ng Baphomet, junior card. Sa boots, late hour and wild rose. Yan. Sa accessories natin, isang kobold, then isang mantis. So, punta naman tayo sa enchant. Enchant natin sa ating weapon. Ang gamit ko ngayon is melee boon. Physical damage na 8% and plus 20 attack. Then substats niya is AG plus 6, then attack speed plus 3%. Pero ano nga ba mga pwede natin makuha? Okay, so pwede tayo makuha ng mga special enchant like melee boon, super crit, range boon. So ito lang, itong tatlo lang. Pero para sa akin, ang pinakamaganda dito is itong melee boon na 4. Then adjust nyo lang yung substats kasi kailangan nyo pa rin nahulin yung AG tsaka yung crit or yung crit damage. Pero kung anong unang lumabas, kung may superior crit kayo na 4, then okay na yun. Okay, so itong dalawa yung option nyo. Pwede naman kayong gumawa ng preset eh. Kapag may melee boon na kayo dito, unlock nyo lang yung isa, tapos doon na kayo mag-reroll ng enchant. Baka makakuha kayo ng 4. Okay? Then sa garments, kapag obvious naman, kapag PvE ka, so ito yung habol mo, PvE technique. Okay? Substats niya ay lock. So meron tayong PvE technique na level 2. Sa garments, ito yung mga options na pwede mo makuha. Counter crit, resistance. Para sa akin, siguro kung may makuha ko dito is ito na lang na vitality boost. Okay? Substats, kung makakuha ka ng lock, tsaka ng beat, mas okay. Sa shoes, ayan, balikan ito lang ginawa ko. Same lang din, vitality boost yung kukunin ko. Then, sabi ko nga kung may lock, STR. Ayan. Prior STR para sa damage ng backstab. Accessories naman. AG index. So lagi kang mag-go sa substats na AG. Actually base stats yun ang lagay. Okay? Then ganun din. Kung ano yung unang binigay sa'yo, melee boon or super crit, then adjust mo lang ibang stats. Okay? Then sa headwear naman, ganun din, check mo lang. PvP or superior attack. Kung anong ibigay sa'yo maganda dyan sa dalawa. Then base stats. Okay? Ang ibig sinasabi, STR and agility. Face wear. PvE technique. Okay? Para sa akin ito lang, PvE technique. Then lock. Sa mount naman, yun, parehas lang sila. Parehas lang sila. Yung mga options mo na pwede makuha ng stats. Then, sa back, ayan, PvE technique or superior physical attack din. Then, AG or STR. Costume, same lang din. So, pwede ka pala makuha dito ng PvP technique. So, save ka na lang ng preset mo. Kung nakakuha ka ng PvP technique, i-unlock mo yung isa, enchant ka ulit, bali mo, makakuha ka pa nitong iba. Okay? So, STR. Pag ganito, STR tsaka beat. Okay. So, ito na yung pinaka-importanting part. Dito na nagkakatalo. Kasi guys, yung mga tinuro ko sa inyo, makikita nyo ito kahit saan eh. Mag-search lang kayo sa YouTube ng Stalker build. Talabas na to, pare-pares lang yan sila. Okay, plus 15, plus 10 na weapon. Lahat yung pare-pares lang, enchant, ganun. Pero, nagugulat ka kasi kulang yung damage mo. So, paano ba na showcase yung totoong damage ng karakter mo? Kasi ito yung basic lang to, yung mga tinuturo sa YouTube. Basic lang yan, armament mo, equipment mo, enchant mo. Sobrang basic. Dito nagkakatalo yan. Okay, subukan natin kay Orc Hero. So, si Orc Hero is Earth. So, gagamit tayo ng fire na element. Okay. So, si Orc Hero is large. Gagamit tayo ng Mino. Gamit tayo ng dalawang Mino card. Okay, so si Orc Hero ay demi-human. Tandaan nyo element, size, tsaka race. So since demi siya, gamit tayo nitong, ano ba itong pangalan nito? Device na card, which is 7%. Actually, tinanay ko siya, tsaka yung Prioni. Halos konti lang difference. So, ito na lang tayo, dito na lang tayo sa race. Pero ito yung catch. Check nyo yung weapon nyo, browse nyo lang ng konti. Ayan o. Sabi dito, yung weapon natin is 75% damage to large monster lang siya. So dito nagkakatalo. Since itong game na to, wala siyang expert precision stone. So ang option mo lang para maging 100% yung damage mo is yung white smith buff. Okay, so yung weapon natin, pasok siya sa small and medium 100%. Pero pag large yung binanatan mo, 75% lang damage yung papasok sa kalaban. So kung may 100 kang damage, 75 lang yung papasok sa kalaban. Okay, so let's try ha. Self-block lang yan ha. Okay, damage lang natin to. So yun lang damage natin, 390 kay 400. Okay, try naman natin ng, sinama ko yung alt ko. Try naman natin ng may buff ng weapon perfection lang.
Okay? So kanina, 75% yung damage natin, ngayon, 100% na. Ito yung difference, di ba? So ang laki ng difference, halos 100 plus yung nadadagdag, di ba? Siyempre, hindi ka naman mag-run ng weapon perfection ng box mo. So, papabox ka sa Whitesmith. Yan. So, ang box ng Whitesmith is Power Thrust. Basahin ko yung yung Power Thrust. Sabi dito, meron kang physical attack na 4% na madadagdag sa'yo. Then, weapon perfection, mawawalan ka ng size penalty. Adrenaline rush, magkakaroon ka ng 20% na attack speed, which is kailangan din natin yun. Okay? 390 yung attack speed natin ngayon. Ang max is 500. Siyempre, hindi ka naman mag-run kung wala kayong priest. So, ang gagawin ng priest natin, magbababs ng blessing. Okay? Position, then papababs ng gloria para sa ating critical. So yan, all set na tayo, pwede na tayong bumanat ngayon. And gagamit tayo ng speed para magkaroon pa tayo ng additional damage. Okay? Kung gusto mo pa talagang ilabas lahat, ang gawin mo, magpaband ka sa pare. Ayan, magpaband ka. Okay? Tapos palitan natin ng speed, saka tayo bumanat. Ito na yung max damage natin ngayon. Imagine, parang 400k, naging 800 plus, diba? Siguro kapag naka-magnum break ako, abot ng magnum to. Okay? Stop na tayo. So yan, para malabas natin yung tuning nating damage. Okay, so gagawin natin ngayon, papababs tayo sa priest, papababs tayo sa Whitesmith. Then, gagamitin natin yung skill ng priest na Lex. Kasi yung Lex dito ngayon, ano na siya, final damage taken 100% for 3 seconds. So hindi na siya yung pag binanatan mo, matatanggal, agad. Ngayon, may 3 seconds ka na para ma-release yung another 100, times 100% ng damage mo. Okay, so papababs na tayo. Okay, sa Whitesmith. Tapos, Banded Fate. Lex natin sa Orc Hero. Naka-fire tayo guys Rebuff. Gamit na rin tayo ng pang attack speed para ma-check natin. So 5k physical attack, 374 attack speed. Full buffs to. Then Graffiti. Maglalabas na rin tayo ng speed. Graffiti para pasok na pasok sa kanya yung fire damage na may additional pa tayong 5%. Okay, speed. Pag-buffs natin si speed. Graffiti, then banat. Okay, damage natin is 1.7m. 1.6m. Then base damage natin is 800k. So ganito yung kalala. Okay, ganito kalala yung nababago ng damage mo. Basta alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi lang siya basta plus 15 na weapon. Hindi lang siya basta magandang enchant. Kailangan tama yung size. Tama yung cards. Okay, tama yung pet. Sa dapat tama lahat. Ilang na sa ngayon guys. Nag-isip ng nanood. Next ulit.